Mukhang nabasa na naman ni Mang Julian sa mukha niya kaya agad din itong sumagot. Anak, alam mo ba ang nangyayari sa iyo? Kung bakit ka ba napunta rito? Tumango ng bahagya si Jeffrey. Dahil pusong na tayo pa. Tumangutang mo naman si Mang Julian. Oo. Oo, pero ilang taon ka na nga baga? Sa anong taon ka ba baga nang gagaling? Ito baga ang unang pagtalon mo? Po? Pagtalon? Pagtalon sa panahon, anak. Yan ang isa sa mga kakayahan natin bilang pusong. Pagtalon sa nagdaan. Ito baga ang unang beses? Tumangutang si Jeffrey. Magkaka-14 na po ako pa. Galing ako sa 2013. Pasko sa Batangas. May kakayahan din pala itong magbago ng anyo. Tulad ng mga aswang. Tulad din ng mga pusong. Biglang naisip ni Jeffrey. At nakikita siya nito. At nagiging ibon din. Tulad ng mga pusong sa angkan nila. Biglang umalingaw-ngaw sa malalim at madilim na balon sa puso ni Jeffrey. Ang huni ng kwagong bungisngis kanina. Napapaligiran si Jeffrey ng matataas na punong kahoy na hindi niya mapangalanan. Nasaan naman ako ngayon? Madilim na berde ang makakapal na dahon ng mga puno sa paligid niya at hindi halos nakakapasok ang sikat ng araw. Umaga na ba? Hapon na. Lakad takbo si Jeffrey. Iniiwasang madulas sa mahamog na damo. Umapatid sa mga nakausling ugat na dinaraanan. Mas maliksi na siya ngayon kaysa dati. Malaki na ay pinagbago ng kakayahan ng katawan niya nitong nagdaang halos 2 linggo. Bakit ako naririto? Walang katao-tao sa paligid, kahit mga hayop wala. Saang gubat ito? Pakiramdam niya nasa Florante at Laura siya. At kaunting ikot pa at makikita niyang nakatali si Florante sa puno ng igera. Ano bang itsura ng igera? Mapag-aaralan pa ba niya yon? Nabasa niya ang Florante pero comics lang. Next school year pa ito talaga dapat required sa kanya sa St. Michael's. Next school year sa totoong kasalukuyan niya. Hindi dito, hindi ngayon. Kung nasaan man siya ngayon, minsan sa kabila ng pagtatapang-tapangan niya, naiisip niya kung aabot pa kaya siya sa next school year na iyon. Kung malalampasan ba niya ang lahat ng ito at mabubuhay siya ulit ng normal para ipagpatuloy ang naputol niyang pag-aaral. Ang naputol niyang normal na buhay. Posible ba iyon? Tumatakbo-takbo siya. Gusto sana niyang magpasabit-sabit sa mga sanga at baging tulad ni Kulafo sa comics ni Santa Maria. Pero napakataas ng mga puno at matinik ang mga gumagapang na baging. Nang wala talaga siyang makitang kahit ano, kahit maliit na ibon, kahit maliit na kulisap, nagpasya siyang bumalik na sa papa niya. Hawak na niya ang USB nang narinig niyang malakas na sigaw na halos atungal. Pagkatapos, tumawa ito ng pagkalakas-lakas na umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Noon, nakita ni Jeffrey na natabunan siya at lumampas pa sa unahan niya ang isang dambuhalang anino. Napatalikod si Jeffrey paharap sa pinagmumula ng anino. Nakita ako? May nakakita sa akin dito? At tumambad sa kanya ang isang dambuhalang lalaking may iisang mata sa muka. Ni hindi siya aabot sa baywang ng dambuhala. Makulay ang bahag na suot nito pero luma na at marumi pa. Tastas na rin ang mga dulo. Umungol ulit ito. Kilala niya ito sa tala
Ang kalaban sa level 3 ng tala, si Bungisngis. Totoo ring may bungisngis. Nakikita ako ni Bungisngis. Napatigil siya nang mapag-isipan ng kahulugan ng naisip. Teka, nakikita ako ni Bungisngis? Hindi ako nakikita ng mga kampo ng tiyanak dito. Hindi ako nakikita ng mga tiyanak mismo rito sa nagdaan. Paano niya akong... Pusong ba siya? Kinilabutan siya sa naisip. Imposible. Anong nilalang ba ito? Muling bumunghalit ng tawang Bungisngis. Humakbang ito papalapit kay Jeffrey. Napaatras si Jeffrey. Hindi niya ito napaghandaan. Hindi niya ako dapat nakikita. Nataranta siya. Bakit niya ako nakikita? Nakahanda ng ibulong ni Jeffrey ang tala sa USB niya para tumalon pabalik sa papa niya. Nang isa pang hakbang palapit sa kanya ay nagbago na ang anyo. Si Bungisngis at naging isang malaking kwagong may nag-iisang mata at pabulusok sa kanya. Natumba patalikod si Jeffrey at napaupo sa damuhan. Sa pagkagulat sa kwagong sumugod papalapit sa kanya. Natinik sa mga damong mga palad niya. Gumapang siya at tinangkang tumayo para tumakbo. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong hawakan ng USB. Bakit pa mas madaling gawin ang mga bagay-bagay sa tala? Kung laro ito, napakarami ng sabay-sabay na napindot ang mga daliri niya. Inisip niyang basta tumalon sa ibang panahon nang hindi na ilalapit sa labi niya ang USB. Pero ayaw gumana. Masyado nang nakondisyon ang isip niya. Roon itong mga nagdaang araw para basta baliwalain ngayon ang bahaging iyon ng ritual ng pagtalon niya. Pagkalakas-lakas ng malalim na huni ng kwago. Kinakausap pa niya ako? Gapang takbo, napatid si Jeffrey sa mga ugat ng isang puno. Napadapa siya pero dahil sa training niya sa papa niya, mabilis siyang nakatayo. Lumundag at sumabit sa isang mababang sanga. Nag-swing para mas malayo ang bagsakan. Pagbagsak sa lupa, takbo ulit. Iniisip niyang nasa loob siya mismo ng tala at siya ngayon si Ignacio 13. Malulusutan niya ito. Pero sa tala, may anitong katandem si Ignacio 13. Dito nag-iisa siya. At ano bang trip ng kwagong ito? 3 malalaking lundag pa at inabutan siya ng kwago na hindi pa rin tumigil ang malalim na paghuni. Kumapit sa balikat niya ang mga kuko nito. Noon ito nagbagong anyo ulit at naging si Bungisngis at halos mapisak siya sa pagdagan nito sa kanya nang bumagsak sila sa lupa. Tumayo ito, mas maliksi sa inaasahan ni Jeffrey at parang prutas lang. Dinampot nito. Sakmal ng kanang kamay nito ang kaliwang balikat niya at saka siya nito inangat. Mukhang sinisipat ng nag-iisang mata sa mukha nito kung ano siya at kung anong ginagawa niya rito. Umungol ito at hindi maintindihan ni Jeffrey ang gusto nitong sabihin. Hinawakan na siya ng 2 kamay nito. Maya-maya tumawa na naman ito. Pagkalakas-lakas, hinintay ni Jeffrey na lumindol sa paligid tulad na nangyari sa tala kapag humahalakhak ang Bungisngis doon. Pero wala. Ni hindi natitinag ang mga puno sa paligid. Tumigil sa pagtawa si Bungisngis at tinititigan na naman siya. Natatakpan ng mga palad nito ang USB sa dibdib niya kaya hindi niya maabot. Sinubok kumalma ni Jeffrey. Kailangan mong mag-isip. Hindi makakatulong ng pagpanik siya ngayon. Kani-kanina lang, habang tumatakbo, naisip niyang pwedeng hindi na siya makabalik sa papa niya, na pwedeng hindi na rin siya makakabalik sa talagang kasalukuyan niya. Ako si Jeffrey! Biglang sigaw niya sa tambuhala. Kahit pa sa sarili niya mismo ay hindi niya alam kung ano ang halaga ng deklarasyong iyon. Ano ngayon kung siya si Jeffrey? Siguradong hindi siya nito kilala. Kung kilala man siya, ay tiyak na hindi niya ito kakampi. Kampo ng tiyanak ang Bungisngis.
May kakayahan din pala itong magbago ng anyo, tulad ng mga aswang, tulad din ng mga pusong. Biglang naisip ni Jeffrey at nakikita siya nito at nagiging ibon din. Tulad ng mga pusong sa angkan nila, biglang umalingaw-ngaw sa malalim at madilim na balon sa puso ni Jeffrey ang huni ng kwagong bungisngis kanina. Kumurap ang nag-iisang mata ng bungisngis. Ano bang pangalan nito? Naisip ni Jeffrey. Itinutok pa siya ni bungisngis sa mukha nito at pakiramdam ni Jeffrey ay lalamunin na siya nito ng buo nang biglang may tumamang sibat sa likod nito. Sinubok tanggalin ng kanang kamay ng bungisngis ang sibat sa likod. Nananatiling hawak ng kaliwang kamay nito si Jeffrey. May tumamang isa pang sibat sa bandang batok ni bungisngis. Hindi matanaw ni Jeffrey kung saan na nanggagaling ang mga sibat mula sa posisyon niya. Napapadyak naman ang bungisngis. Halatang ininda ang ikalawang sibat na tumama sa kanya. Nabitiwan nito si Jeffrey na nabigla at bumagsak sa damuhan nang patagilid at muntik nang mabalian ang braso. Paglingon, nakita niyang dalawang lalaki at patuloy na sumisibat kay bungisngis, parehong nakabahag. Hindi sigurado si Jeffrey kung nakikita rin siya ng dalawa. Tatalikod na siya at hawak ang USB niya para umalis dito nang may pumigil sa kanyang braso. Pagharap niya, isang babaeng mabibilog ang mga mata. Banat ang mga braso at walang saplot na pangitaas ang nakita niya. Tulad ni Aling Ana, puro tato ang katawan nito. Pawisang-pawisan ang mukha nito at buong katawan. Sumenyas ito sa kanya na huwag maingay at sumunod siya rito. Nakikita rin niya ako? Nilingon ni Jeffrey ang dalawang malalaking. Patuloy na sumisibat sa dambuhalang si bungisngis. Nagwawala ito. Pilit nitong hinahambalos ang dalawa. Nasa ang panahon ba ako? Nakikita ba ako ng lahat ng naririto? Maya-maya, nakita ni Jeffrey na hindi na lamang dalawa, kundi 3, 4, 5 ang sumusugod kay bungisngis. Nagsisigawan lahat na para bang nasa pagsigaw ang puwersa ng kanilang pagsugod at pakikipaglaban. Hanggang sa hindi na halos niya mabilang ang sumisibat sa halimaw at umunday na taga at saksak gamit ang kani-kaniyang sandata na nalaman niya paglaon ng gunong at balaraw. Pero natsak ni Jeffrey na wala pang 50. Hindi ito ang 77 pusong na hinahanap nila ng papa niya. O nabawasan na ba sila? May mga basta bato ang pinupukol. Ilang beses na nagtangkang magbagong anyo ang mga bungisngis. Pero sa tuwing magsisimula ito magbago ng anyo, ay may sibat na tumatama sa uluhan nito at saka ito babalik sa dating anyo. Sa pagwasiwas nito ay may tumitilapon na 2, 3 tao pero agad na nakabangon ang mga ito at bumalik sa pagsugod. Nilingon ni Jeffrey ang babaeng nakahawak pa rin ngayon sa braso niya. May magkakahalong lamlam ng galit at andap ng pag-asa sa bilugang mga mata nito. Kaano katagal nang sinubaybayan ng mga ito si bungisngis? Tiningnan siya ng mga babae sa mata at saka napansin ni Jeffrey na may lungkot sa galit at may takot sa pag-asa ng bilugang mga mata nito. Bakit? Sino po kayo? Nasaan ako? Mahinang bulong ni Jeffrey. May ilan na siyang natalon na lugar at nagdaan na hindi niya maunawaan ang sinasabi. May mangilan-ngilang salita lang siyang nadarampot, nakahawig sa Tagalog, pero maaaring ibang wika. Pero kapag tinitigan niya ng mabuti ang mga mata na nagsasalita, nakikita man siya nito tulad ngayon o hindi, tulad ng karaniwang mangyari sa mga pagtalon niya sa nagdaan na invisible siya sa mga walang dugong pusong. Biglang parang may kung anong nangyari sa utak niya na nagsasalin ng mga tunog na binibigkas ng mga tao sa nagdaan patungo sa wikang nauunawaan ng isip niya. Nagsimulang magsalita ang babae sa wikang hindi lubusang naiintindihan ni Jeffrey, pero matapos niyang titigan ang mga mata nito, dahan-dahang luminaw sa kanyang mga sinasabi nito. Para bang binigyan siya ng akses
sa anumang sinasabi nito kahit hindi na siya muling tumitig pa sa mga mata nito o tumitingin man lamang dito. Natin? Pupuntahan ng katalunan? Ikaw ang sinasabi niya. Ikaw ang aming hinihintay. Sabi nito sa bahaging inabutan ng pagsasali ng utak ni Jeffrey. Gustong ipaulit ni Jeffrey sa simulang-simula ang mga sinasabi ng babae pero biglang dumagundong sa gubat ang pagkatumba ni Bungisngis. Ang dami na nitong hiwa at saksak sa katawan. Tumatalsik ang dugo nito sa mga puno at halaman sa paligid. Bawat dahon na tamaan ng dugo nito ay umuusok na parang mainit na mantikang pinataka ng malamig na tubig. Umatungal ito ng sigaw at tulad ng isang baboy na kinakatay. Pagkaraan, umalingaw ang pagkalakas-lakas na namang tawa nito. Tawang at tungal. Kinilabutan si Jeffrey. Hindi niya maintindihan kung bakit nararamdaman niya sa madilim at malalim na balon ng puso niya ang alingaw-ngaw ng tawang at tungal na iyon. Pagkat pangkat na ngayon ang mga nagagapos sa mga braso ng mga binti ni Bungisngis, samantalang nakahiga nito at tumigil sa pagpalag, parang hayop na tinanggap na ang kapalaran ng pagkakabihag sa kanya. Pero hindi kumukurapan lamang ang nag-iisang mata nito. Pumaling ang mukha nito sa kinaroroonan ni Jeffrey. Nagpalipat-lipat ang tingin nito kay Jeffrey at sa babaeng nasa tabi ng binatilyo. "Huwag kang aalis. Huwag kang tatalon," sabi ng babae. Samantalang binubunot nito ang isang balaraw na sukbitan nito sa baywang. Alam niyang pusong ako, naisip ni Jeffrey, at ngayon lang niya naramdaman ang mga sugat at kirot sa katawan, sa mga braso at sa mga palad niya dahil sa paghabol at pagkahuli ni Bungisngis sa kanya kanina. "Pusong ka rin? Sabi mo kanina," sabi ng babae. "Nakikita ka ba namin, hindi ba?" Napatingin si Jeffrey sa bihag na si Bungisngis na nakatingin pa rin sa kanya. "Bakit po niya ako nakikita? Hindi ako nakikita ng mga kampo ng tiyanak, kahit na mismong tiyanak." "Bakit?" "Ipaliliwanag ng katotohanan sa iyo mamaya, kaya huwag kang tatalon. Patagal ka naming hinintay. Natupad na ang sinabi ng matandang hinagap. Magmumula sa bunga ng ibang panahon ang magtuturo sa ugat. Ngayon, kailangan kong gampanan ang aking tungkulin sa kasaysayang ito." At muli nakita ni Jeffrey ang magkasabay na lungkot at galit sa mga mata ng babae bago nito tiningnan ang hawak na balaraw. Iyon din ba yun? Iyon ba ang bitaog na nakita ni Manong Oscar na makapapaslangan ng kampo ng tiyanak? Kampo ng tiyanak? Anong pangalan nyo?" tanong ni Jeffrey. Nilingon siya ng babae at noon napansin ni Jeffrey na ang ganda nito ay tulad ng sinaunang papanganib ng katahimikan ng gubat. Halos 2 linggo bago ang mga ito. Madaling araw ng Pasko at katatapos lang ni Jeffrey sa level 9 ng tala nang unang beses siyang makatalon sa nagdaan sa 2009 sa bahay nila sa Batangas. Napasugod ng yakap si Jeffrey sa ama. Halo-halo naman ang emosyon. Niyakap din siya ni Mang Juan ng mahigpit. Halos kasing taas na nito ang anak. Kaalis lang ng mas batang Jeffrey para bumalik sa St. Michael's matapos ang lunch break nito. Dinarama ni Mang Julian na pagyakap sa anak na mga taon na hindi niya nakita sa biglang paglaki nito. Dinarama naman ni Jeffrey ang init ng yakap ng ama na akala niya ay hindi na niya mararamdaman kahit kailan. Walang pagdududa sa isip niya na ama niya ito. Hindi ito ang duol. Wala pa ang duol sa buhay nila. Ang duol ay may kasamang tanging siya lang ang nakakakita at hindi nakikita ng iba. Sa kanya naisip si Juno. Nasaan ang tiyanak?
2 taon na pa lang si Juno. Anong buwan ba ngayon? Pero naalala rin niyang hindi na nga pala alam ng mama at papa niyang tungkol kay Juno. Sa kanya lang ito nagpapakita noon. Nasaan na ngayon? Kumala si Jeffrey sa pagkakayakap sa ama. Papa, teka po. Pero nag-guilty rin siya agad. Sa 4 na buwang ipinagluluksan niya ang ama at ina sa Batangas. Ito lang ang ginusto niya, na mayakap ulit ang mga ito. Pwede ba maging anak lang muna siya ngayon at yakapin maghapon ang papa niya? Pero kung narito ang tiyanak, alam na rin kaya nitong narito siya? Na may isa pang Jeffrey sa panahong ito? Nasaan si mama pa? Sasabihin ba niya agad sa papa niya ang nangyari? Sa mama niya, kahit halos 4 na taon pa bago mangyari iyon. At sa papa niya, ano ba talagang nangyari dito? Patay na rin ba talaga ito? Ay, nasa mga tito lang. Nasa mga tito mo lang, Junjun. Junjun, gusto niyang maiyak pero kung bakit parang nagkaroon ng isang malalim at madilim na balon sa puso niya ngayon. Wala siyang namasilip na kahit anong lungkot o takot. Wala rin siyang maaninag na kahit anong ligaya at pagkasabik sa loob. Dahil barito siya ng daan sa nakalipas at na wala na siyang magagawa. Wala nga ba? Paano ba siya napunta rito? Nagtatala siya kanina lang. Nasa Batangas siya kanina lang. Kanina lang, nasaksihan niya ang pagkahati ng katawan ng kaibigang si Miko dahil sa kanya. Dahil na naman sa kanya, nawawala pa si Miko at baka kung ano na nangyari dito sa kalibutan. Tinuruan ba siya ng mga pangyayaring hindi makakaramdam? Namiss niya iyon, Junjun, pero bakit wala siyang maramdaman? Umiiyak na siya dapat ngayon pero hindi. Walang luha, niyakap ulit ng ama. Naramdaman niya ang init pero hindi niya maramdaman ang kahulugan. Dapat ng init na iyon. Papa, hindi nabasag ang boses niya. Si mama pa? Biglang na-miss ni Jeffrey ang iyakin siya. Anak, ano bagang nangyayari sa iyo? Nung napansin ni Jeffrey na tuloy-tuloy ang lagaslas ng luha ng ama, gusto niyang makisabay rito pero hindi niya magawa. Hindi ba siya pwedeng umiyak dito? Hindi ba siya pwedeng maging masaya rito? Bumuelo si Jeffrey para ikwento ang lahat sa ama nang makita niya ang anino na nakaangat sa pinto ng kwarto. Nakatayo roon ang magtatalong taong si Juno. Wala pang isang dipa ang taas nito, bilugan ng muka. Singkit na singkit ang mga mata. Nanalo pang naningkit sa pagkakatitig sa ama niya. Hindi niya ako nakikita, biglang naisip ni Jeffrey. Si Juno, na laging una niyang tinitingnan sa kuna nito sa sala o rito sa kama ng mama at papa niya kapag umuwi siya tuwing lunch break noon. Nilalaro, kinakausap, nakikipaglaro rin ba ang batang siya kanina bago ito bumalik sa St. Michael's? Bumulong si Jeffrey sa ama. Pa, huwag mo akong kakausapin. Huwag kang titingin sa akin. May ibang naririto ngayon. Hindi alam ng papa niya ang tungkol kay Juno. Pero alam ba nito ang tungkol sa tiyanak? Huwag kang magpapahalata na may iba kang nakikita rito ngayon pa. Nananatili naman si Mang Julian sa kama. Pinunasan ng mga luha sa pisngi. Alam na niya to. Ganon rin ang ginagawa ng tatay niya kapag bumabalik siya sa nakaraan at kinakausap nito noon. Kinuha niyang cellphone sa bulsa. Nagkunwang nagtitext pero wala siyang maisip na ititext na hindi mawiwerduhan. Nabigla siyang nagkakaalangang mag-text ng 1:00 ng hapon. Halos otomatikong number ni Aling Tessie ang pinadalhan niya. Sa kanya naisip na hindi siya dapat nag-text. Magtataka iyon at baka bumalik agad dito sa bahay pero naipadala na niya. Samantalang pumasok na naman si Jeffrey sa kwarto. Naglakad papalapit kay Mang Julian. Hindi ito nakikita ng ama niya. Tumayo si Jeffrey mula sa pagkakaupo sa kama. Hindi rin naririnig ng tiyanak ang kilos at paghinga niya. Pero siguradong
Si Jeffrey na may nararamdaman itong kakaiba. Palingalinga ito sa paligid habang papalapit sa ama niya. Pagkatapos bigla itong lumundag sa kama ni hindi ito bumuelo. Tumalon ito na parang may spring sa mga talampakan at eksaktong lumapag sa tabi ang ama. Ni hindi bumaon sa kama ang bigat nito. Nakatayo ito at eksakto sa pagkakatapat ng mukha sa mukha ni Mang Julian. Hinawakan nito ang pisngi ni Mang Julian bago lumingalinga ulit sa paligid. Hindi gumagalaw si Jeffrey sa kinatatayuan niya. Nagtama ang mata niya at ng tiyanak. Pero naglalagos ang tingin nito sa pader sa likuran niya. Pumikit ang tiyanak at huminga ng malalim na parang may inaamoy sa paligid. Muli itong nagmulat ng mga mata at tumingin ito sa dako ni Jeffrey. Nakikipagtitigan sa mga mata ni Jeffrey. Nakikita niya ba rin niya ako? Naisip ni Jeffrey. Pigil ang hininga. Kumunot ang noo ng tiyanak bago tumingin ulit kay Mang Julian. Nakahinga ng maluwag si Jeffrey. Iniwasan naman ni Mang Julian na sumulyap man lang sa panig ng anak. Sinong narito? Anong narito? Nuno? Diwata? Nakikita ni Jeffrey ang ibang nilalang? Nagbabibrate ang cellphone niya. Si Aling Tessie. Bigla siyang kinabahan kung bubuksan ba niya ang message. Pero naisip niyang kung sino man ang naririto, mas mahahalata nitong alam niyang may ibang naririto kapag hindi niya binuksan. Binasa iyon ng tiyanak. Lalo itong tumitig kay Mang Julian. Hinawakan ng dalawang kamay ang magkabilang pisngi ng lalaki at saka tinitigan ang mga mata nito na may bakas pa ng mga dumadaloy na luha. Tinitingnan sa mga itim na mga matang iyon kung anong nakikita nito na hindi niya nakikita. Pero hindi makita ng tiyanak kahit ang sariling refleksyon sa mga matang iyon. Inilapit ng tiyanak ang labi sa kanang tenga ni Mang Julian at bumulong doon. Tulad ng mga bulong na ginagawa nito gabi-gabi kay Mang Julian at kay Aling Tessie. Para malimutan ng mga ito ang kung ano mang binanggit ni Jeffrey na may kinalaman sa inaakala nitong kapatid na si Juno. Samantala iniisip naman ni Jeffrey na kung lalapitan na niya ang tiyanak para sakalin. Nayayakap niya ang ama, maaaring mahawakan din niya ang tiyanak. Pero naisip din niya agad na nakikita siya ng ama at hindi nga siya nakakakita. Hindi siya nakikita ng tiyanak. Maaaring maglagos lang ang mga palad niya sa batok at leeg nito, kung paanong naglalagos lang ang paningin nito sa katawan niya. Isa pa, si Tala lang ang makakapapatay sa tiyanak. Sabi ni Manong Oscar, hindi siya pwedeng magpadalos-dalos ngayon. Biglang naging anino ang tiyanak tulad noong iwan sila nito matapos patayin ang mama niya. Kitang-kita ni Jeffrey na wala ng katawan ng batang Juno sa isang pitik at anino. Itong lumundag mula sa kama at naglakad sa gilid ng mga pader palabas ng kwarto. Wala kahit anino ng anino. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto. Saka lang nakapagsalita si Jeffrey, pero pabulong pa rin. Wala na siya pa. Tumingin na noon si Mang Julian sa anak na lumapit patabi sa kanya sa kama. Ay, sino bagang siya anak? Sino bagang pumunta rin eh? Tinitigan ni Jeffrey ang ama. Pa, ang tiyanak. Alam mo bang tungkol sa tiyanak? Nanlaki ang mga mata ni Mang Julian. Ang tiyanak? Alam mo baga ang tungkol sa tiyanak? Narito kanina ang mga tiyanak. Nanggigigil pero pigil din ang lakas ng boses ni Mang Julian. Tumayo ito at akmang lalabas ng kwarto para sumugod sa hindi naman niya nakikita. Pero pinigilan agad ni Jeffrey. Pa, kailangan nating maging maingat. Sumulyap-sulyap si Jeffrey sa nakasarang pinto sakaling muling magbukas ito. Noon lang parang natauhan si Mang Julian. Awang-awa naman si Jeffrey sa ama. Wala talaga itong kaalam-alam na 3 taon na nilang kasama sa bahay ang tiyanak. Walang-wala itong kaalam-alam sa mangyayari sa kanila ni Mama. Anak, sabihin mo nga ang lahat ng nangyari sa iyo. Iyong lahat ng nalalaman mo. Sabi ng papa niya. Naguguluhan din ako ah. Ay, hindi ko ito inaasahan eh. Hindi ko pa bagay ito inaasahan. Hindi alam ni Jeffrey ang ibig sabihin ng ama. Ano? Alin?
ang hindi pa ito inaasahan. Namukhang nabasa na naman ni Mang Julian sa mukha niya, kaya agad nitong sumagot. Anak, alam mo ba ang nangyayari sa iyo kung bakit ka napunta rito? Tumango ng bahagya si Jeffrey dahil pusong nga tayo, pa. Tumango-tango naman si Mang Julian. Oo, pero ilang taon ka na baga? Sa anong taon ka ba? Baga nang galing? Ito baga ang unang pagtalon mo? Po? Pagtalon? Pagtalon sa panahon, anak. Yan ang isa sa mga kakayahan natin bilang pusong. Pagtalon sa nagdaan. Ito baga ang unang beses? Tumango-tango si Jeffrey. Magkaka-14 na po ako, pa. Galing ako sa 2013. Pasko sa Batangas. Sa Batangas? Anong ginagawa natin sa Batangas? Hindi agad nakasagot si Jeffrey. Paano niya sasabihin sa ama na hindi niya kasama ang mga ito sa Batangas? Nawala ng mga ito. Maraming nangyari pa. Kailangan kong malaman lahat, anak. Hindi pangkaraniwang are. At ang tiyanak? Ano pong hindi pangkaraniwan? Sabi niyo po nagagawa naman talaga natin ito. Oo. Oo anak, pero bakit hindi niyo po ko inihanda pa? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang tungkol dito? Hindi pa panahon anak. Hindi pa panahon dapat. Hindi pa dapat lumabas ang kakayahan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Anak, lumalabas lang ng kakayahan ng mga pusong na tulad natin kapag nagkaroon na siya ng anak. Wala pang pusong na nagkaroon ng kakayahang pusong na hindi pa nagkakaroon ng sariling anak. Wala pa. Wala pa maliban sa iyo. Teka, wala ka pa namang anak, di baga? Hindi alam ni Jeffrey kung matatawa o ano ang sinasabi ng ama. Pa, abay nagsisigurado lang. Ay bata ka pa ha, sabay yakap ulit nito sa anak.